Mga kaganapan sa huling araw. Kabanata 12, ang panginginig. Ang pagiging kasapi ng simbahan ay walang garantiya ng kaligtasan. Ito ay isang think time na pahayag na ginagawa ko sa simbahan, na walang isa sa 20 na ang mga pangalan ay nakatala sa mga aklat ng simbahan ay handa na isara ang kanilang kasaysayan sa lupa, at magiging tunay na walang Diyos at walang pag-asa sa mundo gaya ng karaniwang makasalanan. Yaong mga nagkaroon ng mga pagkakataong marinig at tumanggap ng katotohanan at nakipag-isa sa simbahan ng Seventh-day Adventist, na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang mga taong tumutupad sa utos ng Diyos, at gayunpaman ay hindi nagtataglay ng higit na sigla at pagtatalaga sa Diyos kaysa sa nominal na mga simbahan, ay tatanggap ng mga salot ng Diyos tulad ng mga simbahan na sumasalungat sa batas ng Diyos. Ang ipa na nahiwalay sa trigo. Ang mga dibisyon ay darating sa simbahan. Dalawang partido ang bubuuan. Ang trigo at mga damo ay tumutubo ng magkasama para sa pag-aani. Magkakaroon ng pag-alog ng salon. Ang ipa ay dapat na ihiwalay sa trigo. Dahil sumasagana ang kasamaan, lumalamig ang pag-ibig ng marami. Ito ang mismong panahon kung kailan ang tunay ang magiging pinakamalakas. Ang kasaysayan ng paghihimagsik ni Dathan at Abiram ay inuulit, at mauulit hanggang sa pagtatapos ng panahon. Sino ang magiging panig ng Panginoon? Sino ang malilinlang, at sila naman ay magiging mga manlilinlang? Malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangang mayroong proseso ng pagdadalisay at pagpapatapon sa bawat simbahan, dahil may masasamang tao sa atin na hindi nagmamahal sa katotohanan o nagpaparangal sa Diyos. Tayo ay nasa panahon ng pagyanig, ang panahon kung saan lahat ng bagay na mayayanig ay mayayanig. Hindi idadahilan ng Panginoon ang mga nakakaalam ng katotohanan kung hindi nila susundin sa salita at gawa ang kanyang mga utos. Nililinas ng pag-uusig ang simbahan. Ang kasaganaan ay nagpaparami ng isang masa ng mga propesor. Nililinas sila ng kahirapan sa labas ng simbahan. Ang oras ay hindi malayo kung kailan ang pagsubok ay darating sa bawat kaluluwa. Ang marka ng halimaw ay ipipilit sa atin. Yaong mga hakbang-hakbang na sumuko sa makamundong mga kahilingan at umayon sa makamundong mga kaugalian ay hindi magiging mahirap na sumuko sa mga kapangyarihan na mayroon, sa halip na ipailalim ang kanilang mga sarili sa panlilibak, insulto, bantang pagkakakulong, at kamatayan. Ang paligsahan ay sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Sa panahong ito ang ginto ay ihihiwalay sa mga dumi sa simbahan. Sa kawalan ng pag-uusig ay may naanod sa ating hanay ng mga tao na mukhang matino at ang kanilang Kristyanismo ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit kung ang pag-uusig ay bumangon, ay aalis sa atin. Kapag ang batas ng Diyos ay ginawang walang bisa, ang simbahan ay sasalain ng nagniningas na mga pagsubok, at ang mas malaking bahagi kaysa sa inaasahan natin ngayon ay makikinig sa mapang-akit na mga espiritu at mga doktrina ng mga demonyo. Tatalikuran ng mga mababaw na mananampalataya ang pananampalataya. Ang gawaing nabigong gawin ng simbahan sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan ay kailangan niyang gawin sa isang kakilakilabot na krisis sa ilalim ng lubhang nakapanghihina ng loob. Ipinagbabawal na mga pangyayari. Ang mga babala na ang makamundong pagsang-ayon ay pinatahimik o pinigil ay dapat ibigay sa ilalim ng pinakamabangis na pagsalungat ng mga kaaway ng pananampalataya. At sa oras na iyon ang mababaw, konserbatibo, si Ellen White ay wala rito na nagpapakilala sa mga konserbatibong theological mula sa kanilang mga liberal na katapat, inilalarawan niya yaong mga inuuna ang makamundong pagsang-ayon, at pangalawa ang layunin ng Diyos, klase, na ang impluwensya ay patuloy na nagpapahina sa pag-unlad ng gawain, ay tatalikuran ang pananampalataya. Kung nakikita ni Satanas na pinagpupalan ng Panginoon ang kanyang mga tao at inihahanda sila upang mabatid ang kanyang mga maling akala, gagawa siya ng kanyang Panginoon na kapangyarihan upang magdala ng panatisismo sa isang banda at malamig na formalismo sa kabilang banda, upang siya ay makapagtipon sa isang ani ng mga kaluluwa. Yaong mga nagkaroon ng mga pribilehiyo at pagkakataong maging matalino tungkol sa katotohanan at gayunpaman ay patuloy na tumututol sa gawain na isakatuparan sana ng Diyos ay aalisin, sapagkat hindi tinatanggap ng Diyos ang paglilingkod ng sinumang tao na ang interes ay nahahati. Habang tumitibok ang mga pagsubok sa ating paligid, parehong makikita ang paghihiwalay at pagkakaisa sa ating hanay. Ang ilan na ngayon ay handang humawak ng mga sandata ng pakikidigma ay sa panahon ng tunay na panganib ay maghahayag na sila ay hindi nagtayo sa ibabaw ng matibay na bato, sila ay susuko sa tukso.
Yaong mga nagkaroon ng malaking liwanag at mahalagang mga pribilehiyo ngunit hindi napabuti ang mga ito, sa ilalim ng isang dahilan o iba pa, ay aalis sa atin. Ang tuwid na patuto ay nagbubunga ng panginginig. Tinanong ko ang kahulugan ng pagyanig na nakita ko, at ipinakita na ito ay dulot ng tuwid na patuto na ibinibigay ng payo ng tunay na saksi sa mga Laodicea. Ito ay magkakaroon ng epekto sa puso ng tumatanggap, at aakay sa kanya na itaas ang pamantayan at ibuhos ang tuwid na katotohanan. Ang ilan ay hindi magbibigay ng tuwid na patuto na ito. Babangon sila laban dito, at magdudulot ito ng pagyanig sa bayan ng Diyos. May mga kasama sa atin na magkukumpisal, gaya ng ginawa ni Achan, huli na para iligtas ang kanilang sarili. Hindi sila naaayon sa tama. Hinahamak nila ang tuwid na patuto na umabot sa puso, at natutuwa silang makitang tumahimik ang lahat na nagbibigay ng saway. Ang Panginoon ay tumatawag para sa isang pagpapanibago ng tuwid na patuto na ibinigay sa nakalipas na mga taon. Siya ay nananawagan para sa isang pagpapanibago ng espiritual na buhay. Ang mga espiritual na enerhiya ng kanyang mga tao ay matagal ng torpid, ngunit magkakaroon ng muling pagkabuhay mula sa maliwanag na kamatayan. Sa pamamagitan ng panalangin at pagtatapat ng kasalanan ay dapat nating linisin ang daan ng hari. Ang hindi makatarungang pagpuna ay nagdudulot ng pagkawalan ng mga kaluluwa maging sa ating panahon ay mayroon at magpapatuloy na mga buong pamilya na minsan nang nagalak sa katotohanan, ngunit mawawalan ng pananampalataya dahil sa mga paninirang puri at kasinungalingan na idinulot sa kanila tungkol sa mga taong mahal nila at nakipagkaibigan sa kanila payo. Binuksan nila ang kanilang mga puso sa paghahasik ng mga pangsirang damo. Ang mga damo ay sumibol sa gitna ng mga trigo. Sila ay lumakas, ang ani ng trigo ay unti-unting lumiit, at ang mahalagang katotohanan ay nawala ang kapangyarihan nito sa kanila. Ang mga maling doktrina ay nalalayo. Ang agham, tinatawag, at relihiyon ay ilalagay sa pagsalungat sa isa't isa dahil ang mga taong may hangganan ay hindi nakauunawa sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang mga salitang ito ng banal na kasulatan ay iniharap sa akin, sa inyong sarili ay magsisibangan ang mga tao, na magsasalita ng mga bagay na mas asama, upang ilayo ang mga alagad na sumunod sa kanila, mga Gawa Kapitulo 20 versikulo 30. Ito ay tiyak na makikita sa mga tao ng Diyos. Kapag dumating ang pagyanig, sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga huwad na teorya, ang mga mambabasang ito sa ibabaw, na hindi nakaangkla saan man, ay parang nagbabagong buhangin. Dumausda sila sa anumang posisyon upang umangkop sa tenor ng kanilang mga damdamin ng kapaitan. Sa hindi pagkatanggap ng pag-ibig sa katotohanan, sila ay madadalas sa mga panlilinlang ng kaaway, sila ay makikinig sa mga mapanlinlang na espiritu at mga doktrina ng mga demonyo at aalis sa pananampalataya. Magdadala ang kaaway ng mga huwad na teorya, tulad ng doktrina na walang santuwaryo. Ito ay isa sa mga punto kung saan magkakaroon ng pag-alis sa pananampalataya. Ang pagtanggi sa mga patuto ay nagreresulta sa apostasya. Isang bagay ang tiyak, yaong mga Seventh-day Adventist na naninindigan sa ilalim ng bandila ni Satanas ay ibibigay muna ang kanilang pananampalataya sa mga babala at saway na nakapaloob sa mga patuto ng Espiritu ng Diyos. Ang pinakahuling panlilinlang ni Satanas ay ang gawing walang epekto ang patuto ng Espiritu ng Diyos. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay namamatay. Kawikaan Kapitulo 29 versikulo 18. Si Satanas ay gagawa ng mapanlikha, sa iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya, upang sirain ang pagtitiwala ng mga nalalabing bayan ng Diyos sa tunay na patuto. Ginawa ng kaaway ang kanyang mahusay na pagsisikap na guluhin ang pananampalataya ng ating sariling mga tao sa mga patuto. Ito ay tulad ng idinisenyo ni Satanas, at yaong mga naghahanda ng daan para sa mga tao na huwag makinig sa mga babala. At ang mga pagsaway ng mga patuto ng Espiritu ng Diyos ay makikita na ang agos ng lahat ng uri ng pagkakamali ay sumisibol sa buhay. Plano ni Satanas na pahiniin ang pananampalataya ng mga tao ng Diyos sa mga patuto. Sumunod ay kasunod ng pag-aalinlangan hinggil sa mahahalagang punto ng ating pananampalataya, ang mga haligi ng ating posisyon, pagkatapos ay pagdududa sa banal na kasulatan, at pagkatapos ay ang pababang marcha patungo sa kapahamakan. Kapag ang mga patuto, na dating pinaniwalaan, ay pinagdududahan at ibinigay, alam ni Satanas na ang mga nalinlang ay hindi titigil dito, at didobol niya ang kanyang mga pagsisikap hanggang sa ilunsad niya ang mga ito sa hayagang paghihimagsik,
na nagiging walang lunas at nagtatapos sa pagkawasak. Pagtalikod sa mga pinuno ng simbahan. Maraming bituin na ating hinangaan dahil sa kinang nito ay lalabas sa dilim. Ang mga taong lubos niyang pinarangalan ay, sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng mundong ito, ay magiging huwaran sa sinaunang Israel. Isang pag-alis mula sa mga dakilang alituntunin na inilatag ni Kristo sa kanyang mga turo, isang paggawa ng mga proyekto ng tao, gamit ang mga banal na kasulatan upang bigyang katwiran ang isang maling paraan ng pagkilos sa ilalim ng masamang gawain ni Lucifer, ay magpapatunay sa mga tao sa hindi pagkakaunawaan, at ang katotohanan na kailangan nilang ilayo sila sa mga maling gawain ay tatagas mula sa kaluluwa tulad ng tubig mula sa isang tumutulo na sisidlan. Marami ang magpapakita na hindi sila kaysa ni Kristo, na hindi sila patay sa mundo, upang mabuhay silang kasama niya, at madalas ang pagtalikod ng mga tao na may mga responsableng posisyon. Ang mga hindi pinabanal na ministro ay aalisin. Ang malaking isyu na napakalapit, pagpapatupad ng mga batas ng linggo, ay aalisin ang mga hindi itinalaga ng Diyos at magkakaroon siya ng dalisay, totoo, at banal na ministeryo na inihanda para sa huling ulan. Marami ang tatayo sa ating mga pulpito na may sulong ng huwad na propesya sa kanilang mga kamay, na nagninangas mula sa impyernong tanglaw ni Satanas. Ang ilan ay lalabas mula sa atin na hindi na magdadala ng arka. Ngunit hindi ito makakagawa ng mga pader upang hadlangan ang katotohanan, sapagkat ito ay magpapatuloy at paitaas hanggang sa wakas. Ang mga ministro at mga doktor ay maaaring umalis mula sa pananampalataya, gaya ng ipinapahayag ng salita na kanilang gagawin, at habang ang mga mensahe na ibinigay ng Diyos sa kanyang lingkod ay nagpapahayag ng kanilang gagawin. Ang simbahan ay maaring lumitaw na malapit ng bumagsak. Ang pagyanig ng Diyos ay tanggihan ang maraming tao tulad ng mga tuyong dahon. Ang ipa na parang ulap ay dadalhin sa hangin, kahit na mula sa mga lugar kung saan nakikita lamang natin ang mga sahig ng masaganang trigo. Sa lalong madaling panahon ang bayan ng Diyos ay subukan ng maapoy na mga pagsubok, at ang malaking bahagi ng mga mukhang tunay at totoo ngayon ay magiging base na metal. Kapag ang relihiyon ni Kristo ay higit na hinahamak, kapag ang kanyang kautusan ay labis na hinahamak, kung gayon ang ating kasigasigan ay ang pinakamainit at ang ating katapangan at katatagan ay ang pinaka hindi matitinag. Ang tumayo sa pagtatanggol sa katotohanan at katwiran kapag tinalikuran tayo ng karamihan, upang labanan ang mga laban ng Panginoon kapag kakaunti ang mga kampyon, ito ang ating magiging pagsubok. Sa oras na ito kailangan nating magtipon ng init mula sa lamig ng iba, tapang mula sa kanilang kaduwagan, at katapatan mula sa kanilang pagtataksil. Ang simbahan ay maaaring lumitaw na malapit ng bumagsak, ngunit hindi ito bumagsak. Ito ay nananatili, habang ang mga makasalanan sa Sion ay sasalain, ang ipanahiwalay sa mahalagang trigo. Ito ay isang kakilakilabot na pagsubok, ngunit gayunpaman ito ay dapat maganap. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri na nagpahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi napabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, ay umalis sa kanilang posisyon at sumama sa hanay ng oposisyon. Ang tapat ng Diyos ay ihahayag. Ang Panginoon ay may tapat na mga lingkod na sa pagyanig, ang panahon ng pagsubok ay ihahayag upang tingnan. May mga mahalaga ngayon na nakatago na hindi nakaluhod kay Baal. Wala sa kanila ang liwanag na nagniningning sa puro apoy sa iyo. Ngunit maaaring sa ilalim ng isang magaspang at hindi kaakit-akit na panlabas ay mahahayag ang dalisay na ningning ng isang tunay na katangiang Kristiyano. Sa araw ay tumitingin tayo sa langit ngunit hindi nakikita ang mga bituin. Nandoon sila, nakapirmi sa kalawakan, ngunit hindi sila makilala ng mata. Sa gabi ay nakikita natin ang kanilang tunay na ningning. Sa bawat pagkakataong nagaganap ang pag-uusig, ang mga saksi ay gumagawa ng mga desisyon, para kay Kristo o laban sa Kanya. Yaong mga nagpapakita ng pakikiramay sa mga lalaking hinatulan ng mali, na hindi masama laban sa kanila, ay nagpapakita ng kanilang pagkakabit kay Kristo. Hayaang bumangon ang pagsalungat, muling mangibabaw ang pagkapanatiko at hindi pagpaparaya, pag-alab ang pag-uusig, at ang mga kalahating puso at mapagkunwari ay mag-aalinlangan at magbigay ng pananampalataya. Ngunit ang tunay na Kristiyano ay tatayong matatag na parang bato, ang kanyang pananampalataya ay mas matibay, ang kanyang pag-asa ay mas maliwanag kaysa sa mga araw ng kasaganaan. Dadalhin ng mga bagong convert ang lugar ng mga umaalis. Ang ilan ay napailing at iniwan nga pala.
Ang mga pabaya at walang malasakit na hindi nakiisa sa mga taong pinahahalagahan ang tagumpay at kaligtasan ng sapat upang matiyagang magsumamo at magdusa para dito, ay hindi nakamit, at sila ay naiwan sa kadiliman, at ang kanilang mga lugar ay agad na napuno ng iba pang humawak sa katotohanan at pagdating sa hanay. Ang mga sirang hanay ay pupunuin ng mga kinakatawan ni Kristo na papasok sa 11 oras. Marami ang pinagsusumikapan ng Espiritu ng Diyos. Ang panahon ng mapanirang paghatol ng Diyos ay ang panahon ng awa para sa mga taong, ngayon, ay walang pagkakataong matuto kung ano ang katotohanan. Magiliw silang titingnan ng Panginoon. Ang kanyang pusong awa ay naantig, ang kanyang kamay ay nakaunat pa upang iligtas, habang ang pinto ay nakasara sa mga ayaw pumasok. Malaking bilang ang tatanggapin na sa mga huling araw na ito ay makakarinig ng katotohanan sa unang pagkakataon. Ang bawat pamantayan ay naiwan sa alabok habang ang pangkat ng pangkat mula sa hukbo ng Panginoon ay sumama sa kalaban at bawat tribo mula sa hanay ng kaaway na nakikiisa sa mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 12. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.